Huwag niyo sayangin ang pagkakataon na ibinigay ko sa inyo, sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At huwag niyong hayaang isang suntok sa buwan ang inyong pananampalataya. Sumunod kayo sa aming salita. Magpanalangin kayong mabuti upang maiwas kayo sa alawang tukso. Maging handa kayo lagi sa aking pagdating. Ang sino mang sumusunod sa akin sa kabanalan ay hindi ko pababayaan ng kahuling-hulihan. Sumayin ang aking pag-ibig sa oras na ito. Mga anak, ingatan ninyo ang inyong pananampalataya upang hindi kayo maligaw at hindi ko kayo pababayaan anuman ang mangyari sa inyo. Good morning mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, sinisiyasat ba natin ang sarili natin kung talagang tayo nasa pananampalataya? Kasi yung mga hayag na pananampalataya, tinan mo, checkin natin. Kasi kailangan i-prove mo sa sarili mo sumasampalataya ka. Simple-simple, sa pagsamba. Gustong-gusto mo ba sumamba? Sumasamba ka ba sa Diyos talaga? Naglalaan ka ng eksaktong oras? Kasi pag pinanampalatayaan mo, bago kang nilalang, gaganapin mo ang pagkabagong nilalang. It is done unto you as you believe. At sino man nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. Tignan natin yung kitang-kitang pananampalataya. Pagsamba, yung oras, lagi ka ba late? O hindi ka talaga sumasampalataya? Kasi pag sumampalataya ka, bago kang nilalang, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Sumusunod ka ba? Checkin yung mabuti. Hindi. Hindi ka pa talaga sumasampalataya. Ikaw ba'y magnanakaw pa? Nandadaya ka ba sa ikaputando? Kasi kailangan, ito mga practical na pananampalataya. Kasi alam nyo, nung yung centurion, sabi niya doon kay Jesus Christ, yung pong alila ko po malulumpo na ako, may sakit. Sabi ni Kristo, pupunta ako doon. Sabi nung centurion, wag na po. Sabihin nyo lang po, magaling na siya, magaling na siya. Kasi nasa kapamahalaan din po ako Pag sinabi ko sa isang tao, pumunta ka doon, gagawin niya. Ganun lang po, naniniwala ako, sabi ng Panginoong Hesus, napakatindi ng pananampalataya nito. It is done to you as you believe. So, ganun ang pananampalataya Kapag ikaw naniniwala, bago kang nilalang. So, kapag bago kang nilalang, yung mga gawa mo bago. Maipuprove mo yan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba'y sumusunod? Kasi panahon na para checkin mo sarili mo. Kasi anytime dumating ang Panginoon, kasama ka ba? Kasi kailangan ma-improve mo sa sarili mo at kailangan manalangin ka lagi. Kasi yung panalangin natin lagi, prayer of faith, yun ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pananampalataya Yun yung sinasabing keep the fire burning. Alam niyo yung 10 virgins. Di ba may lampara sila lahat? Yung iba, walang oil. Magbabaro daw. Pwede ba Hindi. Nasa atin ng Holy Spirit, keep the fire burning. Ibig sabihin, keep on faith. Manatili ka ng manatili sa pananampalataya. Lagi kang sumasampalataya. Kasi patunayan mo sa sarili mo sumasampalataya ka. Sa anumang bagay na utos ng Panginoong Hesus, kailangan magawa mo yun Kasi meron na tayong kapangyarihan gawin yun. Sabi sa Romans 6:22. Dadagpot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So, meron kang bunga sa ikababanal. You have the power na magbunga. Makikita yung bunga sa iyo. Makikita yung pagbabago ng buhay mo. So, wala kang pwede sabihin na wala kang kapangyarihan. Binigyan ka Kaya mo na. Ngayon, ang gagawin mo na lang, mananampalataya ako. Sasamba ako sa Panginoon, eksakto dadating ako, before 10, nandun ako. Sabihin mo na sa sarili mo yun. Lord, tulungan mo ako, kaya ko to. Kasi sabi ng Bible, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So, it is done unto you as you believe. Magaganap yun pag nananampalataya ka. Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, hindi na ako magnanakaw ng
From this time on, hindi ako magnanakaw. Araw-araw mo sabihin sa sarili mo. Kailangan mag-seek in yun sa subconscious mind mo, mag-seek in yun sa espiritu mo, at makikita mo, sumusunod ka talaga. Kasi kapag nananampalataya ka, magagawa mo. Ang problema, ba't ayaw mong gawin? Hindi ka sumasampalataya. Kasi pag sumampalataya ka, kaya mo eh. Lahat ng bagay ay kakayanin mo. Bago kang nilalang eh. Nakakasama na nakapako sa krus, lahat ng lumang pagkatao mo, bago ka na. Sabi ng Romans 6:4, tayo nga'y nalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So, pwede ka na makalakad sa bagong buhay. Meron kang bunga sa ikababanal. So, ano humahadlang sa'yo? Yung pananampalataya mo. You are healed because of your faith. Ayon sa iyong pananampalataya ka, maliligtas. Ayon sa pananampalataya mo, gumaling ka. So, simpleng bagay. Paano meron anong sistema sa buhay nyo o pangyayari na i-prove mo na ang pananampalataya mo gumawa? Ako, magpapatotoo. Di ba na-stroke ako? Halos 3 to 4 months yata or 5 months, bedridden ako eh. Nakaupo ako sa wheelchair eh. Pero sabi ko sa Panginoon, lalakad ako. Sabi mo eh, kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya, lalakad ako. Nakalakad ako. Ngayon naman, ang nilalabanan ko, yung tinnitus ko. Yung ringing of the ear ko, talagang matindi yun. Hindi nawawala. Pero nananampalataya ako, isang araw mawawala yun. Araw-araw ko pinagpe-pray, isang araw mawawala yun. Kasi kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. So, ganun din, kapag ikaw ay sinasabi mo sa sarili mo, magwo-worship talaga ako sa Diyos, hindi ako malelay. Mag-iikabot handog ako, hindi na ako magnanakaw. Araw-araw mo sabihin yun, araw-araw mo ipag-pray. Makita mo, magagawa mo. Kasi kailangan sabihin mo na sabihin eh. From faith to faith eh, from glory to glory. Kung ang faith mo maliit at nakita na yan, parang buto ng mustasa, magagawa mo ng yung sikamoro, tapos sa dagat, sabi. So, ibig sabihin, kailangan lang yung lagi tayong nananalangin. We are always praying na sinasabi mo sa sarili mo. Kasi dapat sabihin mo sa sarili mo, malakas ako. Say to the weak, he is strong. Ako pinakamahina sa inyo, alam nyo. Napakahina ako. Mula ng maestro ko, napakahina ako. Ang sinasabi ko lang sa sarili ko, I am strong. Kaya ko to. Lahat ng bagay kaya ko. Si Kristo magpapalakas sa akin. Nagagawa naman. So, kailangan manampalataya. Kailan pa tayo sasampalataya? Kailan mo pa ipuprove sa sarili mo? So, today is the day of salvation. Wala nang paraan. Wala nang panahon. It is done unto you was a great faith of centurion. And the lessons of 10 million, makita nyo, yung iba sabi, wala na kami langis eh. Pwede ba makahiram? Hindi, sapat sa amin to eh. Ayaw mag-keep burning. Kinakailangan kasi laging nananalangin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:17 to 19. Magsipanalangin kayong walang batid. Kaya ibinigay sa atin yung gift of tongues eh. Kaya kita mo, gift of tongues apoy, it keeps on burning. Mananatili magsisindi yung lampara mo if it keeps on burning. Praying and praying always by faith. Lagi mong inuulit sa sarili mo, magiging banal ako, magpapakabanal-banal ako, magaganap ko kalooban ng Diyos. Kailangan sabihin mo sa sarili mo lagi yun. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. So, huwag mong patayin, keep on burning, always pray. Yung ibang mga tao, may kanya-kanyang panahon ng pananalangin eh. Katulad nitong Psalm 119, 147. Ako'y nagpauna sa bukang liwayway ng umaga at dumaing ako'y umasa sa iyong mga salita. Bukang liwayway ng umaga. So bago pa lang sisikat ang araw, nananalangin na to si David.
Sa Psalm 55:70 naman, sa hapon at sa umaga, at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at hihibig, at kanyang didinggin ang aking tinig. So, 3 times a day, sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Tayo, ano yung inilaan mo oras sa pananalangin? Meron ka bang time of prayer? Kailangan na, meron kang time of prayer eh. Sa loob ng isang araw, anong oras ka nananalangin na talaga nagbigay ka ng panahon sa panalangin? Idinadalangin mo isa-isa, ha? Patungkol sa mga banal, sabi sa Galatians 6:18. Ephesians 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. So anytime, kung saan ka magbibigay, maglalaan ng panahon. At magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ito ba nagagawa mo? Kung sumasampalataya ka, nagagawa mo ba yan? Naglaan ka ng panahon. Ay yung panahon na yun, inilaan mo para sa lahat ng mga banal. Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kapatiran, iisa-isahin mo yun. Mananalangin ka lagi sa Panginoon. Lahat ng panalangin, ha? Lahat ng uri ng panalangin. Sabi sa Jude 21. 20. Ito yung umpisahan natin sa 20. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lupang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. So napakahalaga ng prayer of tongues. Yun yung dalang keep burning eh. Kapag tayo nananalangin sa Espiritu sa tongues at nananalangin tayo sa pag-iisip, lumalago ang Espiritu at kaluluwa natin. Tapos nakakatulong tayo sa kapatiran. Kasi kung talagang mahal mo kapatiran, ipagpe-pray mo eh. Ito yung pagmamahal eh. Kasi napakahalaga ng panalangin. Pag hindi ka nananalangin, paano na mangyayari? Kung walang mananalangin matuwid sa atin, paano na mangyayari? Kaya may pastor eh. Yung mga pastor na yan ang nananalangin sa Diyos para sa kawan. At dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga pastor. Kaya napakahalaga na magpanalangin na. Sino yung nag-message? Si Marlene yata, di ba? Pray one to another. Yan ang susi eh, ng huling panahon. Hindi pwedeng ipagwalang bahala natin ang pananalangin. Sabi ng Matthew 7:7-10, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. So kung meron kang gustong hilingin sa puso mo talaga, ipag-pray mo ng ipag-pray, tapos paniwalaan mo yun. Hanggat hindi nagaganap, ipag-pray mo na naman. Hanggang sa maganap na. Hindi ka titigil ng panalangin. Halimbawa, Panginoon, gusto ko po magkaroon ng trabaho, yung maganda ha, yung magandang trabaho. Pero araw-araw, Panginoon, bigyan mo po ako ng magandang trabaho, angkop sa akin. Paniwalaan mo lang ng paniwala, isang araw may maganda ng trabaho. Yun ang sikreto ng panalangin eh. Paulit-ulit na re-repetihin mo panalangin. Walang patid nga eh. Lagi mong hanggang sa maganap. Ito yung sikreto eh. It is done unto you as you believe. Kung naniniwala ka, magaganap sa iyo yun. So ang kailangan natin, masanay tayo sa pananampalataya. Keep the fire burning. Lagi tayong sumasampalataya, lagi kang nananalangin. Sabi ng Matthew 21:22. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. So si Satanas hindi natatakot dun sa mga nananalangin Kristiyano eh. Natatakot siya dun sa may pananampalataya.
So, hindi sapat yung nananalangin ka. Kailangan nananampalataya. Paano ka mananampalataya? Lagi ka nang humihingi. Practice makes perfect. Parang ganito yun eh. Yung exercise ng katawan, lumalaki ang muscle, lagi mong ginagawa, di ba? Pero yung lagi ka naniniwala at nananalangin, lumalaki pa nananampalataya mo. Because it keeps burning. So, wala tayong gagawin kundi manalangin ng manalangin. Hingin ng hingin lahat ng gusto mo sa Diyos. At kung kalooban ng Diyos yun, tiyak magaganap yun. Ano man eh. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin, ibibigay eh. So, ang gagawin mo, you act by faith. Parang sa lay hands. Naniniwala ka o hindi ka naniniwala, magpa-lay hands ka. Masasama yun hanggang sa lumalapit ka, mabubuo ang faith. Ganun din yung nagle-lay hands. Naniniwala ka o hindi, i-lay hands mo, masasama yun. Ang susi dito, yung pagsasanay. Magsanay sa kabanalan. Sabi ng 1 Timothy 4. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang. Kaya in example yung katawan, di ba pag nag-exercise ka, lumalaki muscle mo, di ba? Nagpa-bodybuilding ka, araw-araw, lumalaki muscle mo. Eh kung araw-araw ka nananalangin, araw-araw ka naniniwala, tataba din yung lalaki yun. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So magsanay tayo sa kabanalan. Sabi dito sa 1 Timothy 6:6, datapot ang kabanalan na may kasiyahan, malaking kapakinabangan. So malaking kapakinabangan yun. Magsanay sa kabanalan. Ano yung magsanay sa kabanalan? Lagi ka sumusunod sa utos. Work out your own salvation. Sabi ng Panginoon eh, yung lagi sumusunod. Para ma-work out mo yung salvation, lagi ka sumusunod. Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Work out your own salvation with fear and trembling. So, paano? Laging sumusunod. Nagpa-practice. Lumalaki yung pananampalataya. Magiging buto ng mustasa yon. Magiging makapangyarihan. Practice makes perfect. Kaya kung ikaw, laging nananalangin, laging naglelehes, laging naniniwala, laging sumasampalataya, magaganap sa iyo lahat yun. Kasi ang problema natin, ayaw natin ganapin yung pagpapractice. Lagi kang nananalangin, lagi kang sumusunod. Para mapatunayan mo, lalaki ng lalaki yun eh, tataba ng tataba, magiging mahusay na mahusay ang pananampalataya mo. Sabi ng 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, lagi mong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, simple lang eh. Yun lang pagsamba eh. Madaming nalalaglag dito eh. Huwag niyong kalimutan ang pagsasama-sama, ang pagsamba. Pero ba't yung iba, late pa kung dumating? Hindi mo ba perfect ang oras? Ba't ayaw mo perfect yan, kaya mo? Doon ako nagtataka eh. Bakit pwede ka namang hindi magnakaw? Ba't ka nagnanakaw? Doon ako nagtataka, bakit ganon? Anong klaseng pananampalataya ka ba meron? Kasi kung sumasampalataya ka, yung utos ni Kristo gaganapin mo. Perfectly gaganapin mo to be perfect. Sabi sa Romans eh, ang utos ay banal, mabuti, perfecto. So if you want to be perfect, ganapin mo yung kalooban ng Diyos. Maging seryoso tayo. Wala nang panahon eh. Paano kung maiwan ka? Paano mangyayari sa'yo? Hahabol ka. Anong habol gagawin mo? Sasakay ka sa rocket ship? Hindi pwede. Ito na yung panahon na chikin mo sarili mo, sabi sa 2 Corinthians 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesu Cristo nasa inyo, maliban nga kung kayo itinakwil na. So, subukin mo sarili mo.
Siyasatin mo sarili mo. Huwag mo siyasatin yung iba. Huwag mo subukan yung iba. Ang sinasabi ng Bible, siyasatin mo ang sarili mo, subukin mo ang sarili mo. Kung ikaw ba'y nasa pananampalataya. Kasi paano mo mapatutunayan sumasampalataya ka? Naniniwala ka. It is the substance of things hoped for, not seen. Naniniwala ka na magaganap sa iyo yun. Kaya kung ikaw naniniwalang sasagana ka, sasagana ka. Sasagana ako dahil sinusunod ko ang kalooban ng Diyos at lahat ng hinihingi ko, ibibigay na Diyos. Bakit? Sinusunod ko ang kalooban ng Diyos eh. So, nasa yung decision making ang pagpapala. Kung gusto mong pagpalain, ganapin mo yung pagsunod. If my words abide in you and you abide in me, ask anything, I'll give it to you. Hindi nyo napapansin, lahat ng panalangin natin, dinidinig ng Diyos. Bakit? Seryoso ka na eh. Nagpapakabanal ka na talaga. Sinusunod mo talaga kalooban ng Diyos. Pinatutunayan mo sa sarili mo na tunay kang Kristiyano. Eh, kailan mo patutunayan? Kailan mo susubukan? Kailan mo tsensikin ang faith mo? Ito pa isang pagpapatunay ng pananampalataya. Nung ma-stroke ako, kailangan may maintenance. Delikado yan, na-stroke eh. Pero naudyokan ako ng Diyos na umasa na lang sa Kanya. Bukod siya mahal yung gamot, mas matinding subukan ko talaga at sarili ko kung totoo ako sumasampalataya. Hanggang ngayon, hindi ako umiinom ng gamot sa na-stroke. Ang iniinom ko lang yung sa metoprolol na para sa high blood. Kasi hindi ko maano eh, lagi ako high blood talaga eh. Ewan ko, hindi ko alam eh. Siguro nung ma-stroke ako. So to maintain that, kasi hiwala yung kaluluwa sa katawan eh. Kailangan bigyan mo ng gamot yung katawan eh. Para ma-maintain yung dugo ko, yun, na-maintain naman. Ginagamit din ng Diyos yung mga doktor, yung mga gamot, para bigyan tayo ng lunas. Pero nandun din yung faith mo, nandun din kasi yung faith ko eh. Kapag ininom ko to, yun ang sosolve sa problema ko. Yun ang ginawa ng Diyos. According to your faith. Kaya magkakaiba ang pananampalataya. Pero iisa ang faith sa Word of God. Kailangan paniwalaan mo yung Word of God, magaganap sa iyo, magaganap sa iyo. Kahit yung pagyaman, sabihin mo lang talaga, yayaman ako, Panginoon, sa bubuting gawa, yayaman din ako sa pera. Araw-araw mo sabihin yun. Magaganap sa iyo yun. Yayaman ka rin sa mabuting gawa. Ha? Kasi yayaman ka nga sa pera, yayaman ka rin sa mabuting gawa. Kasi yung pagpasok sa subconscious mind, yung repeatedly na pananampalataya, it keeps the fire burning. It is done to you as you believe. Kita mo sabi niya doon sa centurion, ang tindi ng faith nun. Piruin mo, sabi lang niya, sabihin mo lang, Panginoon, magaling na alipin ko, magaling na. Kasi ako rin nasa kapamahalaan eh. Pag sinabi ko sa tauhan ko, punta ka doon, pupunta yun eh. Sabihin mo lang, ganon ang pananampalataya. Pag pinaniniwalaan mo, ang pinagpe-pray mo, mangyayari, mangyayari. So, pasalamatan mo na, sabi. Kung dumadalangin ka, pasalamatan mo na, natanggap mo na. Ganon ang sistema, it is the laws of attraction. Sinasabi ng mga scientists yan eh. It is the laws of attraction, nagaganap yun. Kasi meron daw tayong vibration energy. Lahat ng creation ng Diyos may vibration of energy. So, interrelated tayo, interconnected tayo sa lahat. Kaya kahit nagpe-pray ka, malayo, dumadalo yung kapangyarihan doon sa Spirit. It goes into the vibrations of energy. Ito ngayon ang natutuklasan nila eh. Marami na silang natutuklasan na pinuprove talaga na yung repeatedly na faith. Kaya yung iba kahit hindi talaga mananampalataya, naniniwala siya, pag lumapit siya doon gagaling. Ba't gumaling? Pero peki yun, albularyo. Bakit? Nag-seek in yung faith sa kanya eh. Pag ako lumapit, gagaling ako. Kita niyo yung inaagasan, di ba? Sabi niya, pag nahipo ko lang ang laylayan ni Kristo, gagaling ako. Kaya according to your faith eh. Pag naniniwala ka, magiging masagana buhay niyo, sasagana tayo. At ito yung sinasabi ko sa inyo, itong taong ito, masagana ang LCJ Ministry palahati at sa susunod na mga taon. Pero practicein mo yung faith, i-apply mo na. Hindi na ako malelate. Hindi na ako magnanakaw. Araw-araw mo sasabihin, magiging tunay na Kristiyano na ako. Magiging totoo na talaga ako. Sasabihin mo sa sarili mo, ganapin mo. Kasi meron kang bunga sa ikababa, kaya mo na eh. Wala nang imposible. Nothing is impossible, sabi nung kante. Anything is possible for us eh. Kasi God will make it possible. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Pero ikaw ba kaya mo? Sabi sa Mark eh. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. It is done unto you as you believe.
So, kailangan makita natin yung makapangyarihan salita ng Diyos. Kapag sumampalataya ka, naganap sa'yo, naganap na yun. Ganon katindi ang Diyos eh. Kasi siya yung creator of the universe. Interrelated yan eh. Alam niyo ba, nag-e-expand ang galaxy? Sabi ng mga scientists, bakit gano'n? Nag-e-expand ang galaxies, pero hindi sila nagkakahiwa-hiwalay talaga. Buo pa rin sila. Mayroong black matter na nagdidikit sa ina. Ano kaya yun? Yun ang hindi nila alam. Diyos yun eh. Kasi lahat ng creation ng Diyos kasama siya eh. Kahit bato, buhay ang bato. Di tatandaan niyo yung nag-aawitan, sabi ng Pariseo. Patigilin mo ang liboris mo, huwag maghusana yan. Ano sagot ni Cristo? Pag pinatigil ko sa pagsambayan, the rocks and the stone will sing. Biruin mo? Aawit yung mga bato? Yung bato aawit, buhay eh. Kita mo yung mga galaxy umiikot, mga Milky Way, nag-e-expand sila. Ang nagbubuo ito ng Diyos eh. Kaya pag tayo nagpe-pray, kahit anong bagay, yung energy, yung vibration of energy, kumikilos yun eh. Ginagawang realidad ng Diyos. Ang hinihingi lang ng Diyos, magsanay ka. Magsanay ka na yung vibration of energy na kumilos talaga. Maniwala ka sa sinasabi mo, maniwala ka sa pinaniniwalaan mo, mag-practice ka lagi, araw-araw, ganapin mo. Miski yung pagtalino ng tao eh. Sabi sa James eh, yung nagkukulang ng karunungan, humingi siya may pananampalataya, tatanggapin niya. Magiging marunong ako, magaling ako, matalino ako. Tatalino ka talaga. Kasi you believe eh. It is done unto you as you believe. Lahat ng bagay na nais natin mangyari sa atin, magaganap eh. Pero sumunod ka sa Diyos, mag-practice ka ng pananampalataya. At lagi ka nananalangin. Gamitin mo yung kapangyarihan ng prayer of faith. Diba? The prayer of faith shall heal the sick. Kahit nasaan lupalop yun, pinagpe-pray mo talaga, gagaling yun. Kasi yung centurion, wala eh. Wala yung alila niya, sabi ni Cristo, pupuntahan ko. Sabi ng centurion, wag na. Sabihin nyo lang, magaling na yun. Eh di ganun din ang prayer of faith. Isipin mo lang yung kaya yung kulang, totoo eh. Iniisip nila yung masama, nangyayari sa masama. Nag-experiment ako eh. Doon sa rep namin, makikita ka doon na bote na meron big kanin, tsaka tubig, holy, at tsaka yung nakalagay doon, evil. Sabi ko sa kanila, pag didikit kayo yung evil, sabihan nyo ng evil. Pero yung holy, i-pray over nyo. Alam nyo, iba na, the same time, 11:3, iba na yung kulay nung kulay dilaw na. Tapos masyadong mabaho ang mga there is power in the word. Makapangyarihan ng salita. Kaya huwag tayong magsasalita ng masama sa kapwa natin. Kasi may tubig eh. May tubig ang yung lahat ng tao eh. Pag nagsasalita ka, makukurap yung tubig. Na-improve ko nga eh. Nag-experiment ako eh. Sabi ko, oo nga, there is power in the word. Hindi pwedeng lumabas sa bibig natin ang pagpapalat sumpa. Kung pagpapala po, huwag kang sasumpa. Tumatalag yun, parang ulam yun eh. Huwag kang magsasalita na masama sa iba. Baka bumalik sa iyo. Kaya napakatindi ng salita eh. Kaya sabi, yung dila, sumusunog ng gubat eh. Yung salita, let there be light. The word of God is God. There is power in the word. The word you said shall be condemn you or justified you. Kung ano man ang sinalita mo, it will justify you or condemn you. Parang ganito nga eh. Sinabi mo sa sarili mo na, hindi na talaga, maghihirap na ako. Maghihirap ka nga, sinabi mo eh. Nangihilo ko, mahihilo ka nga. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako nahihilo, kaya ko to. Hindi masakit ang lagnat, lalayas to. Ilalens mo. So, lalayas talaga yun. Kasi you believe. Papasok tayo sa supernatural na, hindi sa natural. Kasi kaya ako na hinihingi sa Diyos yan, supernatural yung aking sakit eh. Walang gamot sa tinnitus eh. Or tinnitus, wala eh. Sinurse ko internet, nagpa-check up ako sa doktor, naubos na ng pera ko, walang nangyari. So sabi ko, ang solusyon dito, supernatural. Kailangan maniwala ako na mawawala ito. Yung auditory cortex ko, defective na yung sinerge ko eh. Doon daw nanggagaling yung frequency. Sa auditory cortex ng utak. May tama yung utak ko, sabi ko. Supernatural ang kailangan. Napakatindi kasi na nangyayari sa akin pagbanat ng demonyo. Kailangan mapatunayan ko, sumasampalataya ko, makakaya ko lahat ng bagay. Lahat ng evil thoughts, ang tindi niyan. Ibinugo po ako ng demonyo, pero sabi ko, hindi ka mananalo, ang Diyos ko mananalo. I believe. Alam nyo, napakatindi ng pagsubok sa akin ng Diyos eh. Siguro dahil pinuno ako. Pero ang nakita ko, maganda. Maganda yung nangyayari kasi natututo ko sumampalataya.
Kasi kung hindi niya ako dinala sa magulo, paano ko matututunan maging tahimik? Pinaingay. Para matutunan ko kung paano maging tahimik. Tinatakot ako ng todo. Para malaman ko, para hindi ako matakot. Pero napakatindi, sinasabi ko siya, matindi. Huwag sana mangyari sa inyo itong ganitong pagsubok ng pananampalataya. Napakatindi ng ginaganap na pagsubok. Pero alam ko, makakalusot ako isang araw pag gagalingin ako ng Panginoon. Amen!